Nako, eto mga kaubayan, big news, yari na. Huli si Soto, ex-Marines kumanta na, tumanggap ng mali-malitang pera, lagot. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito mga karabin natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kaubayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po sa inyo. At eto nga mga kaubayan, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, eto po mga kaubayan ang balita, no? Teka lang ha, palakihin po natin to. Eto po kasi mga kaubayan, no? Si Romualdez, ayan. Sabi po kasi dito mga kaubayan, no? Sa post, walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Ayon po yan kay former Speaker Martin Romualdez. Ako po ay naniniwala dito mga kaubayan, whether you like it or not. Totoo po itong sinasabi niya. Wala pong kayang manuhol sa kanya mga kaubayan sapagkat siya naman ang nanunuhol eh. Diba? Sila naman ang nanunuhol. Kaya hindi po talaga sila nasusuhulan, no? They never they were never bribed, no? O hindi po sila kailanman nanuhol sapagkat sila po mga kababayan ang nanunuhol. Oo. Di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan. Buhaya kang dako, sabi po ni Rebecca. Ayan. Sabi po dito ni Mimi, kasi ako lang dapat ang manuhol, gunner ng atake. Ganun nga mga kababayan. Well anyway, yung gusto ko lang pong i-share ito mga kababayan para at least matauhan po tayo na totoo naman pala ito. Diba? Na hindi siya nasusuhulan kasi sila po ang nanunuhol. Diba? Ito pa mga kababayan, pag-usapan din po natin to. Ito pong si Chavit Singson mga kababayan. No? Teka lang. Ito po ang balita patungkol dito. Billionaire politician Chavit Singson officially endorses VP Sara Duterte for 2028 presidency. Ayan, palakpakan po natin. Oo. Maagang pangangampanya na ba ito? Nako, malayo pa. Pero malapit na. Malapit nang maubos ang pasensya ng taong bayan, di ba? So, ayan. Wala na yung ang tawag nila sa Ilocos, 'di ba? Mayroon silang slogan diyan. Nakalimutan ko lang pero Ilocos Norte din po ito mga kababayan sa Chavit Singson, no? Sa baluarte ni President Bongbong Marcos Jr., hindi po inendorso ang kanilang manok. Wala pa naman silang manok eh, no? So, VP Sara na po ang Ilocos Norte mga kababayan, no? Dahil si Chavit Singson ay nagdeklara na susuportahan niya si Vice President Sara Duterte at this is a good sign. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Salamat po ayon po kay Linda. No? Thank you Governor Chavit, sabi po ni Franz. Go laban lang. Thanks Governor Chavit, salamat po. Very good. Thank you Sir Chavit. Puro pasasalamat no? Puro pasasalamat po ang kanilang komento. Good job, sir. Ayan. Eto pa. Wow, thanks Billionaire Chavit Singson. Mabuhay po kayo. Thank you so much, sir. Singson, sama-sama tayong lahat. World watching. Number 1. Ayan mga kaubayan. So, kayo, natutuwa ba kayo dito po sa pag-endorso ni former Governor Chavit Singson kay Vice President Sara Duterte? Aba, ito po ay napakalaking kumbaga sa achievement po ito may malaking malaking hakbang move, di ba? Na pagdideklara ng pagsuporta. Mayroon na po tayong isang one Bangsamoro, di ba? Nangako na rin po sila kay Vice President Sara Duterte na susuportahan. Ngayon naman po, former Governor Chavit Singson, susuportahan din po si VP Sara. Nako, ano nang mangyayari dito mga kaubayan? Sa manok nila. Oo, talagang mapapahiya ito.
mapapahiya po yung susunod nilang ilalaban kay BP Sara. Alright? At eto pa mga kabayan, eto si Lenny, si Lenny. Si Jose Claire Castro. Ito po ang sabi dito, no? Malacanang, Pink, Sax at Pacquiao memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa. Putik. Kailan pa naging pagkakaisa yan? Kailan pa naging simbolo ng pagkakaisa ang medyas, mga kababayan? At yung tawag diyan, trunks ba yan, di ba? Yung sinusuot sa baboxing. Kailan pa naging simbolo yan ng pagkakaisa? Saang libro mo yan nakuha, Atty. Claire Castro, ha? Sige nga. Ang labo mo, ha? Hindi yan pagkakaisa. Ha? Buti pa sana kung nagdala ka ng walis tingting, yung, di ba, yung walis tingting? Because walis tingting, no? Yung walis tingting, di ba? It serves, no? It symbolize unity, di ba? Yung tingting, pag nag-iisa ka, mahirap. Pag nag-iisang tingting lang, mahirap, no? Pero, pag maraming tingting at nagkaisa po sila, no? Nako, walang basura na hindi niya kayang walisin, mga kababayan. Yun ang pagkakaisa. Pero, medyas, at saka ito, memorabilia daw ni Pacquiao, mga kababayan. Pagkakaisa. Ay, nako, hiwang ko lang kung sino maniniwala sa'yo, Auntie Claire. Hindi ko makita yung logic, no? Ng medyas na pink at saka yung Pacquiao memorabilia, pagkakaisa. Ito patuloy ang dyan. Ang ibig sabihin po niyan, Auntie Claire, kain suka. Pacquiao, Lenny, kain suka, mga kababayan. Yan po ang totoong nagsisymbolize dyan, no? Dyan sa mga sinasabi ni Claire. Walang iya. Dadalihin mo pa ang taong bayan dyan sa pautot mo, Claire, ha? Sabi po ng ating mga kababayan, sabi po dito na game foul, Torians, no? Bob Marley once said, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Kaya naman pala walang hustisya ngayon because criminals make the rules, sabi po mga kababayan. Baka Sax, Ate Claire, baka nga talaga. Napanood na namin yan eh. Napakalaking pabor pa nga ang ibinigay sa kanya. Ang ending Trinahil Roder. Yun, mag-ingat ka, Lenny Robredo, ha? Mag-ingat ka, Lenny Robredo. Kasi yung nagpalibing sa mama niya, anong ginawa nila ngayon, no? Yung tumulong sa kanya noong kampanya para manalo siya, anong ginawa nila ngayon, mga kababayan, no? Don't trust, diba? Marcos anymore. Kumbaga, trust no one. Sa mga Marcos, mga kababayan. Wag po tayong magpadala. Sa kanilang mga vloggers, mga magaling magsalita. Di bali nang hindi magaling magsalita, mga kababayan, basta nagpapakatotoo lang tayo. Diba? Kaysa naman magaling kang magsalita, para kang dito, diba? Ang galing-galing mag-explain. Pero binabaliktad naman po ang katotohanan, wala rin tayo. Diba? Ganon din yan eh. Parang Marcos na rin po ang pinanonood nyo dyan. Diba? Marcos na rin po ang binuto ninyo kapag si Lenny po ang inyong kung siya man. Diba? Wala pa kasi. Okay? Ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, at eto, pasadahan na po natin yung video, mga karibin natin. Pasok. Ito
Ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tunay nga talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan dahil lumutang na nga sa joint affidavit ng 18 dating miyembro ng Marines ang pangalan ni Senate President Tito Soto kaugnay ng umano'y serye ng pagde-deliver ng mga malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng mga maleta. Batay sa dokumento, partikular na binanggit si Soto sa item 43E ng affidavit kung saan inilahan ng mga afayan ang umano'y personal nilang naging papel sa pagdala ng pera. Ang affidavit ay bahagi ng mas malawak na expose ng 18 ex-Marines na nagsabing sila umano ang inutusan na maghatid ng pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno kabilang ang mga senador, kongresista at iba pang mga personalidad na may kaugnayan kay dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Ayon sa dokumento, ang mga perang dinadala ay inilalagay sa mga malalaking maleta, medium size na maleta, paper bags at mga envelopes at inihahatid umano sa mga opisina, bahay at eksklusibong townhouse sa Metro Manila. Sa ngayon, ang mga alegasyon ay nakabatay pa lamang umano sa salaysay ng mga dating sundalo at wala pang pinal na desisyon o hatol mula sa korte hinggil sa mga paratang. Dahil sa bigat ng mga akusasyong ito, muling nanawagan ang ilang sektor ng lipunan para sa malalim na imbestigasyon at sa paglilinaw mula sa mga sangkot upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Pero ito ang problema dito mga kaubayan, no? Yung mga mag-iimbestiga, no? Mga sangkot. Paano tayo makakakita ng katarungan dito? No? Paano tayo makakakita ng hustisya dito? Kung for example, si Soto sangkot, si PBBM pinangalanan din, si Romualdez pinangalanan, no? At yung iba pang mga congressman. Paano kung sila po ang mag-imbestiga? Makakakuha ba tayo ng hustisya? I think hindi po mga kaubayan, no? At gaya ng sabi ko kanina, no, sa una nating vlog, kahit ano pang ebidensya, kahit sino pang testigo ang iharap natin sa kanila, hindi naman po nila yan makikita eh. Kasi paldong-paldo na po sila sa kaban ng bayan. Paano pa nila yan iimbestigahan? Diba? Kung sila mismo ang iimbestigahan. Bay, loko pala ito mga, dapat mag-inhibit po kayo. Oo, kung kayo po ang iimbestigahan ng mga investigasyon na yan, dapat po ay mag-inhibit kayo, wag kayong pumunta dyan, wag kayo para hindi di ba? Para hindi maapektuhan, no? Yung pag-iimbestiga. Kasi alam ko, sisirain lang yan eh, no? Sisirain po yung, ito yung naisip ko sisirain yung credibility nila, no? Hanggang sa maging Sergeant Gutesa na rin ito. Diba? Kaya dapat magpakatatag po ito sila. Mga kababayan, no? Para sa bayan, magpakatatag po kayo. Kasi talaga, matindi to. Matindi po ang mangyayari sa inyo. Matinding investigasyon at pagsira sa credibility ninyo. Bilang mga Marines, bilang mga security ni Saldico, bilang tagapag-deliver, sisirain po nila ang inyong kredibilidad. At yan naman po, mga kababayan, na isa palagay ko, ay expected na rin naman po yan ng mga Marines, mga kababayan. No? Expected na po nilang sisirain talaga ang kredibilidad nila. Kaya maybe, no, handa na po sila para dyan, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Naku po. Ito ang simulan natin. Ito muna ang pag-usapan natin. Napaka-importante na ito. Napakalaking pasabog nitong 18 ex-Marines. So pwede bang tawagin na lang natin silang 18K? Parang ginto, no? Pero alam nyo, ginuntuan ang puso nitong mga Marines na ito. Alam naman natin, pag kumalabang ka, pag itinuro mo yung magpinsang magnanakaw,
sigurado babalikan ka. Kaliwat kanan, sisilipin yan. Pati personal life nyo, kakalkalin. Pati, kung may kaso kayo dati, babalikan. Lahat gagawin. Sabi nga nitong mga Marines na ito, tinatakot na sila. Kaya they deserve to be called 18K dahil meron silang ginintuang puso. Hindi po madaling kalabanin. Napakadaming pera nung dalawang magpinsan. So dito po natin simulan, ha? Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Yon. Okay. Ito, napaka-importante nito. Wala tayong aasahan na maglalabas nito. Ginawa nila ang parte nila. Isinugal nila ang buhay nila. Isinugal nila yung baho nila. Isinugal nila yung pamilya nila. Lahat isinugal nila. Pati nakaraan nila, isinugal na nila. Kakalkalin na buhay na itong mga to. Gawin naman natin yung parte natin. Kalat po natin. I-share nyo. Itong vlog ko, i-share po ninyo. Itong video na ito, i-share ninyo. I-edit ninyo lahat. Gawin ninyo. I-chop-chop ninyo. Basta huwag kayong lalabas doon sa totoong kwento. I-edit nyo siya na maraming makakapanood. Magtulungan po tayo. Kasi alam nyo po, hindi ito binabalita sa media. Anak ng teteng tong mga media. Hindi ko alam kung duwag, mukhang pera, o parehas. Di ba? Ewan ko kung kulang lang ako sa research, nahirapan po ako humanap ng balita. Dati, kaliit na balita. May live sila, may cut version, may short version, lahat ng version meron sila. Ngayon, wala. Nga. Ewan ko, ang hirap Baka lang nakaligtaan ko. Kayo, tingnan nyo nga. Diba? Sabihin ninyo sa akin, ilagay nyo dyan sa comment section. Diba talaga bang walang balita? Baka hindi ko lang nakita. Pero yung mga malalaki, walang balita ngayon. Kaya nga ang sabi, nag-uusap-usap muna. Diba? Naku, matindi. So yan mga kabayan, sabi nga po ng iba, nagkaroon po ng media blackout, no? Dito po sa pagsisiwalat na ito, mga kabayan. Hindi po pinick up, no, ng mga malalaking mainstream media. Paano nga ba ipipick up nila, mga kabayan? Pati mainstream media pala, may maletang natatanggap. Or mali-malitang tinatanggap, mga kababayan. Diba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa video nito, mga karbi natin? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like. Mga kababayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.